Simulan natin ang ating pagdiwang ng ating Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga napakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang papahalagahan para taluntunin namin maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring iyon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na." "Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong na lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel, na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano po ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay ng lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon di kinakain ng mga Israelita ang litid dampigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroong kat
kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat kong mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo iligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pangpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ako'y pastol na puti, kilala kong tupang aking. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Jose. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas na Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Tatapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikita sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, sa atin hong mabuting balita ngayong araw na ito, pinapakita ho sa atin na Jesus ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Simula ho noong linggo, kung paanong ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa atin nang sabihin niyang siya ang tunay nating kapahingaan. Kahapon ang atin hong mabuting balita ay isa hong pagpapakita din ni Jesus ng pagpapagaling niya. Pagpapakita niya na naroon siya palagi, handang tumulong, handang gumabay para sa atin. Ngayon kita ho ninyo kung paanong ipinapadama ni Jesus sa atin ang kanyang malasakit at pagmamahal. Kita niya kung anong nararanasan natin bilang mga tao. Alam niya kung anong nararamdaman natin. Kaya nga sinabi niya,
ang mga tao ay parang mga walang pastol, parang mga tupang walang pastol. Lupaypay at dito, walang gumagabay. Mga kapatid, pinapakita lamang sa atin ni Jesus na tayo bilang mga tao, kinakailangan kumapit tayo sa Kanya. Tayo bilang mga tao, sumunod tayo sa Kanya. Sapagkat siya lamang ang tunay na magbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Mga kapatid, kita ho ito. Siguro naman naranasan ninyo kung paanong kapag tayo ay lumalayo kay Jesus. Kapag tayo ay lumalayo sa simbahan. Kapag hindi tayo nakakasimba mga 1 buwan, 2 buwan, o kahit 1 linggo, ramdam natin kung gaanong tayo din nauuhaw sa salita ng Diyos. Kung paanong tayo din ay lumilihis ng landas. Kung paanong tayo din para tayong lupaypay, lito sa mga bagay na kinakailangan nating gawin. Bakit? Sapagkat malayo tayo sa Diyos. Dumadating sa punto na tayo ay naiiga din. Dumadating sa punto na naroon parang sasabihin natin yung dryness ng ating pananampalataya. Bakit? Dahil kung minsan lumalayo tayo sa Kanya. Maraming mga nangyayari kapag tayo ay tumitigil sa buhay natin pananalangin. Maraming nangyayari kapag tayo ay tumitigil sa buhay pananampalataya natin. Maraming nangyayari kapag tayo ay lumalayo kay Jesus. Kapatid, itong mga araw na ito, pinapaalala sa atin, Jesus na nariyan siya. Jesus na siya lamang ang magiging sagot sa lahat ng katanungan natin sa buhay. Wala nang ibang magiging sagot, kundi siya at siya lamang. Siya at siya lamang ang makakatulong sa lahat ng hamon, sa lahat ng mga problema sa buhay natin. Mga kapatid, kung paanong pinagaling ni Jesus ang taong may karamdaman, kung paanong sinabi niya, parang tupa tayong walang pastol, sapagkat pinapaalala niya sa atin na tayo bilang mga tao, kinakailangan natin siya. Na tayo bilang mga tao, sa Kanyang nilikha, siya lamang dapat ang kilala. Mga kapatid, sa buhay ho namin bilang mga pari, dumadating din naman sa punto, kahit sa aking mismong sariling karanasan, yung pagkapagod. Pero mga kapatid, ano ba ang nagiging sagot? Panalangin. Kaya sa buhay namin dito bilang mga pari, hindi ho nawawala ang buhay pananalangin. Pagkakatapos ho, palagi ng isa sa umaga, kami din ho, sama-sama'y nagdadasal. Bakit? Sapagkat yun ang magiging lakas sa pasimula ng araw na. Sa daming mga pagsubok, sa daming hinaharap, sa daming naming ginagawa, laging nasisimulan sa pananalangin. Bakit? Yun lamang ang nagpapalakas. Yun at yun din ang magbibigay sa amin ng kalakasan ng loob upang harapin ang hamon ng buhay. Pansin sa buhay, kapag meron kayong kaugalian na ginagawa araw-araw o bawat gabi, kapag naputol iyon, example, kapag kayo'y nagdadasal, rosaryo, kapag naputol iyon, anong nangyari? May hinahanap-hanap. Bakit? Kapag naputol ang ugnayan sa Diyos. Kapag hindi ka nakasimba at regular kang nagsisimba, kapag naputol iyon, hahanap-hanapin mo. Bakit? Sapagkat feeling natin, kulang ang araw kapag hindi mo nagawa ang mga bagay. Bakit? Sapagkat naparanas palagi na sa atin ng Diyos kapag tayo'y nasa Kanya, ang Kanyang dakilang pagmamahal sa atin.
kapatid, pinapaalala sa atin ni Jesus sa araw na ito na huwag tayong lumayo sa Kanya. Kung gusto natin palaging maramdaman ang Kanyang dakilang pagmamahal, ang Kanyang dakilang paggabay, at ang dakilang pagkalinga niya sa atin, huwag tayong lumayo sa Kanya. Kumapit palagi sa Kanya, tumulog, magdasal, sapagkat yan ang magiging susi upang lagi tayong makaranas ng kapayapaan, katiwasayan sa buhay. Isang magandang umaga sa inyo. Sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, dinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa bang naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahari ng salita na. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, at laikong apostolad, naway makahikayat ng iba pa upang tumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayan, naway mapalakas natin ang loob at ating suporta. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo, naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kaludan ng Diyos amang makapang. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pangindapating magkamit ng iyong mga kaloob sa pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalbigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Maging taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, pag-iwang. Sambayan ang pinatawad at piniyakan, magpuri ka, di ka man karapat-dapat.